Seaman, repatriated ka ba? Alam mo na ba ang karapatan mo kapag ikaw ay nagkasakit sa barko? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. Pero bago yan, paki-like, share, and follow naman o. Salamat. Ako nga pala si Adrian, at ito ang Mariner's Rights, handang tumulong at magbigay ng kaalaman para sa inyong mga karapatan, seafarers. Sadyang malaki ang papel ng mga seafarer sa barko. Lakas, pawis, at dugo ang inyong puhunan para maitaguyod ang pamilya. Pero minsan, kahit gaano ka pa kaingat, may mga hindi inaasahang pangyayari na pwedeng mangyari sa barko. Kapag nangyari yan, sino ang dapat tutulong? Ano ang karapatan mo? At ano ang dapat mong gawin? Tara, alamin natin. Ang may responsibilidad sa pagpapagamot ng isang seafarer na nagkasakit o nadisgrasya sa barko ay ang kumpanya o ahensya. May tatlong pangunahing benepisyo ang mga seafarer na na-repatriate dahil sa pagkakasakit. Una, ang pagbibigay ng basic salary o allowance sa loob ng 4 na buwan o 120 araw. Pangalawa, ang pagpapagamot ng kumpanya sa kanilang seafarer sa loob ng minimum na 4 na buwan at maximum na 8 buwan. At pangatlo, ang disability benefits. Makukuha ito kapag hindi na kayang gamutin ng doktor ng kumpanya ang seafarer sa itinakdang panahon o kung itinigil ng maaga ang gamutan dahil hindi na kayang ipagpatuloy ng kakayahan ng doktor ang paggamot sa pasyente. Ayon sa batas, ang gamutan ng isang repatriated seafarer ay dapat tumagal ng hanggang 240 araw o 8 buwan maximum. Kapag lumagpas dito, kahit 1 minuto lang, automatic na dapat makuha ng seafarer ang full benefits niya. Malalaman mo ang resulta ng gamutan kapag naglabas na ng final assessment ang doktor ng kumpanya o ng insurance. May dalawang posibleng resulta: fit to work o may evaluation grading. Fit to work. Ibig sabihin, maayos na ang kalagayan mo at maaari ka nang sumampa ulit sa barko. Pero tandaan, kung sa tingin mo ay hindi ka pa lubusang magaling, may karapatan kang tumanggi at huwag pumirma sa assessment na iyon. Evaluation grading naman ay nangangahulugang partially disabled ka. Ibig sabihin, posibleng hindi ka na makabalik sa trabaho sa barko dahil sa sakit na maaring bumalik o lumala pa. Para sa ganitong sitwasyon, buong benepisyo ang dapat mong makuha. Sa panahon na yon, marami pa rin sa maritime industry ang pinipiling ipagkait ang karapatan ng mga seafarer. May mga pagkakataon pa na binibigyan agad ng fit-to-work status ang seafarer kahit may nararamdaman pa. Para lang makatipid ang kumpanya. Masakit, di ba? Lalo na kung pagkatapos tong pumirma, hindi ka na muling makasampa sa barko dahil sa record ng iyong karamdaman. Pero saludo tayo sa mga mabubuting ahensya ng maritime industry na tunay na nagmamalasakit sa kanilang mga seafarer. Maraming salamat po sa inyo. Tandaan, malaking tulong ang may nalalaman. Alamin mo ang iyong karapatan para ikaw mismo ang makinabang sa pinaghirapan mo. Hindi lahat ng ahensya ay pare-pareho. Kaya nandyan ang maritime law at ang ating mga maritime lawyers na handang tumulong sa mga seafarer na nangangailangan. Kung sa tingin mo ay hindi ka nabigyan ng tamang benepisyo, huwag kang matakot. Lumapit, humingi ng tulong. Manindigan, lumaban ka. Payo ng Mariner's Rights. Hanggat maari, iwasan natin ang disgrasya at pagkakasakit para tuloy-tuloy ang magandang kinabukasan sa trabahong ating minamahal. Salamat sa panonood. Kung may tanong ka, i-comment o i-message mo lang. Susubukan nating sagutin. Hanggang sa susunod na video. Ingat mga seafarer. Para sa inyong concern, maaari kayong tumawag o mag-text sa 097647328848, 0963581693,
0910359334, 0951240353, o mag-PM sa aming TikTok account, Mariners Rights, o sa Facebook page Messenger, Mariners Rights, o sa Facebook Messenger, Adrian Vicentilio.